Alam nyo mga kababayan, etong si idol nila, hindi ko idol. Takot din pala itong si Senator Robin Padilla na maubos sila mga kababayan. Okay? Dahil itong si Alan Peter Cayetano ay talaga naman, mga kababayan, pinagpipilitan niya na baka mamaya, hindi man niya sinabi directly, pero baka mamaya ay sumama na rin siya kay Senador Marcoleta. Sumama na rin siya kay Jinggoy at baka mamaya hindi naman sana magtago kagaya ni Senator Bato. Si Senator Robin may takot dahil maaari rin siya ang kukumpleto ng BJMP. It's either Peter or it's either Padilla. Diba? Buo na sila. Kaya ngayon mga kababayan, doon sa kanyang unang pahayag, diba? Bago natin i-play itong si Melvin Matibag, i-play natin yung kay Senator Robin. Yan. With 90 senators present, the chair declares the presence of a quorum. What is the pleasure of Senator Judge Padilla? Yes, sir. Magandang tanghali po sa ating tagapamahalang hukom Magandang hapon din po. at sa ating pong Ginoong Pangulo. Nais ko lamang po magbigay ng isang maiksing manifesto. The gentleman has 2 minutes. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal kong kasama, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman, ang isang damdaming masasabi ko pong nagtatanong sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman sa akin at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong May mga dapat napapansin tayo tayong lang, di ba? pangambahan? Sapagkat, alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po Wala namang sa ating kaso mga si kasama, Pia. dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming mangamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. So natatakot siya. Pinapakita niya dito mga kababayan, nakakala ko ba itong si Senator Robin, kapag may kasalanan, dapat harapin. Na kapag may kaso, dapat harapin. Diba? Bakit ba nakulong itong si Senator Jinggoy Estrada? Bakit ba nakulong itong si Senator Rodante Marcoleta? Diba? Nakulong si Rodante Marcoleta nanggaling sa kanyang bibig. Diba? Siya mismo ang nagsabi sa kanyang mga kasalanan. O, si Bato de la Rosa, bakit ba nagtatago? Dahil po doon sa issue ng ICC, ng extrajudicial killing. Diba? Etong si Jinggoy Estrada, issue po ng plunder. So therefore mga kababayan, harapin nila ang kanilang mga kaso. Diba? Huwag silang dapat magpaawa. Hindi, kung tutusin sabi, kayo na ang mga matatapang. Sige na, kayo na ang mga matatapang. Pero ngayon, parang napapakita na bahag din pala ang inyong mga buntot. Diba? May pinangangambahan din pala kayo
na kayo po ay makulong, na kayo ay maubos dahil pagkatapos ni Senador Marcoleta, mukhang si Alan Peter Cayetano ang susunod. Natatakot si Robin na makulong si Alan dahil baka mamaya sila na lang ni Pia ang magsasalita dito. At syempre mga kababayan, kahiya-hiya naman po na si Pia na lang ang magsasalita dahil si Robin mukhang ayaw rin ni Cheese na nagsasalita si Robin tuwing tatawagin ito na kumakamot po ang ulo ni Cheese Escudero. Dahil irrelevant yung kanyang mga pinagsasabi. Diba? Dahil walang kakwenta-kwenta. Sabi nga po ng isang abogado, isang matandang abogado, isang veterano, mga kababayan, etong si Robin, puro propaganda lang ang pinagsasabi. Wala naman kinalaman doon sa pagdinig, sa impeachment trial, nabubuking patuloy. 'Di ba? Sa sobrang kadaldalan, sa sobrang kayabangan, biruin mo, pati yung kaso nitong si Attorney Lotok, mga kababayan, pinansin. Aray ko. Samantalang, wala naman pong nakukuha pa. Wala pang naipapadala sa kanya. Paano niya sasagutin yon? Diba? Ang point dito, lalo na ngayon, na kinumpirma mo, ikaw ay corned beef. Oh. Kung makukulong itong sila Alan Peter Cayetano, that's the consequences of what they did. Kung ginawa nila yon, kasalanan nila yon. Kung wala naman silang ginawa, hindi sila makukulong. Pero nakita natin ang demeanor, takot na takot. Nakita natin ang action nila, takot na takot. Umiiyak, nagwawala, nanginginig sa galit. Pero dinidisplay nila, hindi raw sila intimidated. Pero salita ng salita against Melvin Matibag. 'Di ba? Anong sabi ni Matibag? Trabaho namin 'to eh. Mag-imbestiga kami. Trabaho namin na imbestigahan ang mga iregulasyon. Trabaho namin na mapanagot ang may pagkakasala. Oh, tapos sasabihin ninyo na nakakabahala, na talagang itinataon sa araw ng impeachment. Again, sinabi ko kanina, Robin, kung ang isang taong may kasalanan, di ba, hindi excuse na siya ay senator judge sa kasalukuyan sa nagaganap na impeachment trial. Dahil maaaring ngayon lang natagpuan, ngayon lamang nakita ng NBI ang abnormality, irregularity, pagiging off ng 2019 SEA Games sa pag-build. 'Di ba? Kasi bakit sinabi ko ngayon? Malamang hindi nakita nung nakaraang administrasyon. Aray ko. Baka nga sabi nila baka pinagtakpan. Baka mamaya meron ding lagay. Oh. Eto naman, pagpapakita lang talaga na si Robin hindi talaga totoong matapang. 'Di ba? Dahil kita nyo na mga kababayan noon, yayabang-yabang pa nung sinabi niya na, hindi, antayin nyo na lang yung video. Sila na magsasabi. Kung kasama ko nga si Senator Bato. Aray ko. Nung nakaraan, sinabi niya, pag may kaso, kaharapin. Oh, anong problema? May kaso. Kung makakasuhan, di harapin. Hindi dapat matakot. Problemado kayo na wala na kayo mga kasama dyan, na hindi nyo kayang tumayo. Kung walang magtuturo, hindi nyo kayang tumayo pag wala si Alan Peter dahil siya na lang ang tagapagtanggol. Ni Sara, kayo ni Pia. Alam mo, nakikita ko dito, natatakot sila na makonvict talaga si VP Sara Duterte. Kasi, mga kababayan, pagtatalunan na eh. Pagtatalunan na rin sa mga susunod na araw, di ko lang alam kung kailan, yung threshold. Kaya yung binabanggit ni Alan Peter Cayetano kanina, na sabi niya, kapag pinag-usapan yung base ng threshold, kung 23 kami, mababawas pa ako, 'di ba? Oh. Ibig sabihin, pag nabawas si Bato, hindi, wag na natin sama muna si Bato kasi di natin alam kung nasan siya eh. Si Jinggoy, si Marcoleta, si Alan. So, ang mangyayari, 20, ano na lang sila?
21. Aray ko. Ano ang ano nun, mga kababayan? Ano ang 2/3 nun? 'Di ba? Doon sila talaga nag-aalala. Dahil nakita naman natin Sabi nga po ng isang abogado, matandang abogado, isang veterano kahapon, hindi na ito yung katulad dati na ginagampanan nila ang kanilang judicial function. 'Di ba? Dahil itong mga senador na to, puro politika na Wala na. Talagang simula pa lang, ipinapakita na nila na one-sided sila. Kita naman. 'Di ba, Ogag? Kita yan kay Pia Cayetano, kita yan lalong-lalo na kay Alan, kita yan kay Senator Robin. Wala talaga Stressed na sila. Kasi yung sinasabi nilang weak leader, hindi nila matibag-tibag. Kung sana nga lang si Pangulong Bongbong Marcos hindi nakinig kay John Vic, hindi nakinig dito kay, 'di ba? Kila Nartates dito kay Kalinisan. Kung ang nakaupo pa rin bilang PNP chief itong si tawag dito si Chip Torre, mga kababayan. Naku, siguradong mas marami pang accomplishment. Aray ko. Ang sarap na tag team, makikita mo si Torre, tapos itong si Matibag. Wala talagang titibag. Aray ko. Diba? Hindi nila kakayanin. Kahit sabi mo matanda na si Torre, kita mo naman, nung nag-implement sa EDSA, nung tinuo yung mga truck, wala sila nagawa. Yung yabang ni Ludovica, ni Apple the App, wala. Aray ko. Diba? Tameme. Tikom. Nung pinataw ni Torre yung mga truck doon, yung mga bus. Takot sila. May takot sila. Yung tapang na pinapakita nila sa harap lang. Pero nakikita yung demeanor nila, nakikita yung mga action nila, yung mga salita nila ay talagang natatakot sila. Natatakot sila sa sarili nila na sila ay susunod na makukulong. Natatakot sila na si VP Sara Duterte ay makonvict. Kasi tandaan nyo, mga kababayan, pag sila ay nakulong, si VP Sara Duterte ang pag-asa nila. 'Di ba? Mapapawalang sala sila, for sure yan. Dahil pinagtanggol sila hanggang sa uli. Kaya lang, pag natanggal naman si Sara Duterte, wala na silang pag-asa. Kasi si Sara Duterte, pag natanggal sa pagiging vice president, tapos hindi na siya pwedeng tumakbo to hold public office dahil sa perpetual disqualification, ano mangyayari? Magtutuloy-tuloy na lahat ng mga criminal cases ni Sara Duterte. Nag-file na si NBI Director Melvin Matibag kahapon ng another case laban kay Sara Duterte. Hindi lang yan magpo-progress pa, although pinaila na ng kaso. Pero hindi pa yan magpo-progress kasi impeachable official si Sara. Yan ang nakikita ko. Kaya takot na takot itong mga to. Kaya by hook or by crook, sa lahat ng paraan, ipagtatanggol nila si Sara. Sarado na ang utak. Kaya kailangan natin, mga kababayan, mabawasan talaga ang threshold. Mabawasan yung mga kampi kay Sara. Aray ko. GP, sa 12, sa 13, di ka pa naman sigurado kung yun lahat ay kay Sara. Oo, tama kayo. Tama kayo. Pero walang problema doon. Sa akin, magdusa yung managot, magdusa yung may kasalanan, kung may kasalanan, 'di ba? Doon sa threshold, bumaba sila, makonvict si Sara or hindi. Ang sa akin, makonvict mas mahalaga. Kung hindi man makonvict, maipakita sa tao, 'di ba? Ma-emphasize na magnanakaw talaga ito, na buwaya talaga ito, na walang gagawing maganda ito pag naging presidente, 'di ba? Sir, paano matibag ang Torre? Gawa sila sa asero, 2. Correct. 'Di ba? Oo. Naimbestigahan yan pero naimbestigahan naman to. Yun nga yung pinagmamalaki ni Caldero Naimbestigahan daw si Frank Drilon, mga kababayan. Yung binabanggit niya na malapit, ang alam ko si Salceda yun Binabanggit ni Ala na malapit daw sa gobyerno. Pero anyway, mga kababayan, sa mapagpalang hapon po muli sa inyong lahat
At salamat sa pagsama sa araw na ito. Nako, awa ng Diyos, nakaano tayo ha? Nakailan ba tayo live? Nakadalawa ba? O nakatatlo na tayo? Ay, nakatatlo na tayo. Maraming salamat muli mga kababayan. Isang mapagpalang pananghalian po sa lahat. Bye guys. See you. Ma'am Teresa Raza. Rosalind Kazuga. Thank you. Michael Pangan, Sweetie Girl. Ask Kim. Thank you. Regina Flores. Thank you. Danilo Abelia. Cecilio Bagos. Rowie. Michael Manuel Chan. Jeeps Navarro. Maria Cristina. Thank you. Bye-bye guys.